Okay, dalawa na po sa mga Supreme Court justices ang nagsabi na 16. Ah. Bakit po? Bakit po pinix nila na 2/3? Bakit po nila hinigpitan? Ito po katwiran ni Ascuna. Kasi sila nagsulat ng konstitusyon eh. Kaya maaari na pagdebatihan nila yan. The Constitution provide for a fixed supermajority to ensure that removals at the highest officials are backed by a broad mandate. A flexible voting threshold is subject to manipulation. And the Constitution seeks to protect the nation's highest officials from easy removal to such manipulations by preventing some senators from being able to participate in the proceedings. So na-anticipate na ng mga gumawa ng konstitusyon. Yung presidente, vice president, mayroon pong mandate ng tao yan. Ano po ibig sabihin? Hinalal po yan ng mamamayan. Hinalal po yan ng taong bayan. Para ka manalo bilang presidente at vice-presidente, hinalal ka ng buong Pilipinas. Si VP Sara po, pinakamaraming boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Lahat po ng lahat po ng naging opisyal na binoto ng tao, wala pong mas mataas sa boto ni VP Sara. Lahat, breaking all records sa lahat po. Pinakamataas na natanggap na boto si VP Sara po sa lahat ng uri ng eleksyon sa Pilipinas. Kinakailangan protektahan po yung boto ng tao. Hindi po pwede na nababago yung bilang ng mga senador to convict o to acquit kasi yung mandato ng tao, nilagay yan ng tao, 32 million na naglagay dyan. Hindi po pwedeng i-manipulate ng mga loko-loko. Hindi pwedeng i-manipulate ng mga sutil, ng mga tuta ng magnanakaw. Kaya po hinigpitan yan. Para mo siya makonvict, kumbinsihin mo muna yung 2/3 ng senador. Ganyan po katindi. 32 million po ang bumoto tapos imamanipulate lang ng 24. Hindi nga po imamanipulate eh. Magbabawas pa sila. Hindi pa nila kikilalanin si Jinggoy at si Bato. Kahit po nagtatago, kahit po convicted na, sabi nga rito, sabi po ni Justice Ascuna, affirmative votes to convict, 16 po. Ngayon, bakit may binabanggit po si Badong? Sabi mo 24, narinig namin kay Davide. Kay dating Chief Justice Davide, 23 lang ang senador. Kasi po yung tape na yun, kita nyo bata pa si Maring Winnie. 2018 pa po yun, 9 years ago. Yung tape po ni Davide, 9 years ago pa yun. Kaya medyo bata pa, 9 years, 11 years ago. Hindi, tama, 9 years ago. 8 years ago. Bakit po may ganong usapan nung panahon na yon, 2018? Kaya po may usapan ng impeachment, si Sereno gustong ma-impeach, di ba? Pinapa-impeach po si Sereno. Kaya lang kinuwaran to ng mga Supreme Court eh. Okay. Sinortcut kasi nila yung kay Sereno, yung pag-appoint bilang Chief Justice. Kaya kinuwaran to nila. Pero dapat for impeachment yun si Sereno. Kaya tinanong gines ni Maring Winnie si Davide. Nagkataon na 23 lang ang senador nun. Pwede palang mangyari ba dong na 23? Opo.
Kasi po si Alan Peter Cayetano ay isa pong tawa ko ng tawa, pinagmumura ko halos. Peter Alan Cayetano ka ng Peter Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano. Oh, yun. Pinagmumura na ako. Pwede pong magkamali ang mga tao. Alan Peter Cayetano. Diyos ko, halos isumpa na ako eh. Dahil ang totoo daw, Alan Peter Cayetano, hindi raw Peter Alan. Grabe yung mga kasalanan ko eh, no? Tindi. Fake news daw ako kasi Alan Peter Cayetano yun, hindi Peter Alan Cayetano. Sige, balik tayo rito. Okay. Si Alan Peter Cayetano ay tinanggap niya yung DFA, pagiging Secretary of DFA ni Tatay Digong. Kaya 23 lang po ang senador. Okay. Pero kahit 23, sabi ni Davide, kahit 23 pa ang senador, 16 pa rin to convict. Ang linaw na po nun. Kahit mabawasan pa, minaniobra nyo, 16 pa rin to convict. Hinigpitan ng Supreme Court para yung proteksyonan yung boto ng taong bayan. So, malinaw na po sana, no? Yung usapin na yan, wag po kayo masyadong naniniwala, lalo na po sa mga senador na hindi naman abogado. Dito po kayo maniwala. Dito po kayo sa mga dating Supreme Court Justices. Dito po kayo maniwala sa mga Supreme Court Justices na nagtatalo-talo. At dyan po kayo mamili. Kasi eventually, pag napunta po yan sa Supreme Court, more or less yan po, kukonsultahin din nila. Alam nyo kung gaano ka-importante yung mga nagsulat? Si Ascuña po tsaka si Davide, sila po nagsulat ng konstitusyon. Pwede po silang konsultahin ng Supreme Court. Kasi sila nagsulat. Ano intention nyo nung nilagay ninyo na 2/3? Ang intention namin ay pahirapan yung mga nag-iimbento ng mga kaso. Katulad ni Luistro at mga congressman. Pahirapan namin sila para hindi basta-basta matanggal yung mga inihalal ng tao. Yan po ang katotohanan. Kasi sila, putya, ayaw namin sa'yo. Gagawin ka namin ng paraan para ka matanggal. Tanggalin yung mukha nyo. So sa usapin po na yan, malinaw po na 16 ang kinakailangan para po ma-convict nila si BP Sara. 16 po ang kinakailangan nila para po mawala sa landas nila si BP Sara. 16 po ang kailangan na boto ng Senate. Hindi po nyo basta-basta ma-impeach si BP Sara. Lalo na wala naman po kayong ebidensya. In fact, ang inyong pangunahing testigo, kukuning testigo ni BP Sara. Bakit? Para palabasin na sila'y nagsisinungaling. Kung ang inyo pong pangunahing testigo ay makikita ng taong bayan na hindi kayang sagutin yung mga tanong nila BP Sara, yari po kayo. Pati po siguro yung mga boboto na sana sa inyo. Kasi ang alam natin na tsak na boboto para makonvict si BP Sara, siyempre yung mga walang utak. Wag na po tayo magpangalan, baka masaktan. Yung mga senador na talagang ang pinagagana lang po ay kampi-kampi. Pagiging tuta. Kung tuta sila o aso sila, wala na pong isip-isip yan.
Pero po yung mga nag-iisip, yung mga nasa alanganin, mahirapan po sila dyan na mapaboto na i-convict si BP Sara. Yan po yung pagkakaiba.